Marcoleta gustong ipatigil ang impeachment, debate na lang daw. Marcoleta, without much ado or with all due respect sa'yo, alam ko matanda ka na, senador ka ng Pilipinas, legislative ka, mambabatas ka, pero naman, minsan ka na kasing na buljak dyan sa debate-debate. Tignan nyo yung ginawa mong debate-debate sa Kongreso, yung sa Quadcom patungkol sa West Philippine Sea, na sabi mo walang West Philippine Sea. Ngayon pag i-search mo sa Google, nandun yung West Philippine Sea sa mapa. Minsan ka na kasing napahiya dyan. Ngayon, i-debate mo na naman. Tapos na yan sa Congress. Tapos na sa Congress, Marcoleta. Na-impeach na si Sara sa Congress. So ano pang pagdidebatihan mo? Hindi mo naman kailangan debate yan. Ang kailangan dyan, sagutin ni Sara ang tanong. Para matapos ang usapan. Ang debate-debate. Ang idebatihan mo dyan kung paano mo sagutin yung hinaing ng mga tao na nagbabayad sila ng kuryente, pinangako mo raw. Pinangako mo raw na pag 2,000 pababa, ang bill ng kuryente ay ililibre mo daw. Naku, mga kababayan, hindi maitanggi yan. Sana ba yun? Hanapin nga natin si Marcoleta, nagsabi ng bill ng kuryente, kapag 2,000 pababa, wait lang ha. Dito yun eh. Sa TikTok na lang tayo, mga kababayan. Dito. Marcoleta. Kuryente. Ito na. Rodante Marcoleta Kuryente. Ito Kung gano'n, yung kuryente dito sa ating bansa. Kung gano'n, yung layunin ay hindi mo natupad. Pagkatapos ng 24 na taon, patuloy na nilalabag ang batas na ito sapagkat napakataas sa ating bansa. Saan tayo pupunta? Ang senador po, yung tunay na senador, kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan na pinagtitiwala ninyo sa kanila, meron siyang kakayahan na baguhin ang kalagayan ng buhay ng mamamayan kung gusto niyang gawin at kung alam niyang gawin. Paano niya gagawin? Kung hindi naman siya nakahanda para gawin yun. Kung wala naman siyang kuryente dito sa ating bansa. Alam mo kung talagang gusto natin ibawa ang kuryente? At madali yan. Tanggalin natin ang 12% VAT. Talagang bababa yan. Tayo lang naman ang meron. Sa Vietnam pumunta ka, meron bang VAT ang kuryente, Sister El? Pumunta ka sa Malaysia. Pumunta ka sa Vietnam. Sa Thailand, wala. Sinasubsidize pa nga. Kung nagagawa sa ibang bansa, hindi natin gawin dito para mabenefisyuhan mga taong nasa mababang kalagayan. Para sa ganun, yung layunin ng batas na yun, kahit pa paano, ma-achieve natin. So kung kayo po ay papalarin at mailuklok sa Senado, ito po ang kaisa sa mga isusulong ninyo, Kong. Among others, sapagat napakarami kong iniisip. Tingnan mo na lang, Lakay Romel. Pati ba yung ninakaw ng kuryente? Tayong lahat ang magbabayad. Alam mo, yung mga business losses, pangkaraniwan na yan, tinatawag na legitimate business risks. Lahat naman ng negosyo may panganib eh. Lahat ng negosyo, kahit insurance company na tumatakip sa mga risks, sila din ay kumisan tumitiklop. Bakit naman yung gumagawa ng kuryente, mapa-generation, mapa-transmission, mapa-distribution, bakit mawala silang losses? Saan ka naman nagalit? Kaya ba silang magpasa ng batas na pababa yung tubig at kuryente? Isa po sa ating advocacy matagal na po ay yung kuryente na kailangan pong bumaba sapagkat napakataas po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Tayo po ang pinakamataas sa buong Asia
Matagal ko na pong advocacy ito, ngunit sa mababang kapulungan ay ayaw pong sumabay o tumulong ang isang amaging makasama. O, ngayon, Marcoleta, pinangako mo yan. O, ipababa mo yung tubig at kuryente. Na, hindi lang pala kuryente, pati tubig. Sabi nung ni nanay, mas murang kuryente at tubig. Baka naman. Ngapos ngayon, sasabihin mo, debate-debate na lang. Sa impeachment ni Sara. Dito tayo, mga kababayan. Nasaan na ba yun si Marcoleta? Ito, mga kababayan. Marcoleta. Ito. Sabi ni Marcoleta, mga kababayan, babasahin ko lang ha. Preparado ako talaga, maniwala ka sa akin. Pagdidibatihan muna natin kung talagang kinakailangan matuloy o hindi. Putang ina naman. Nagbigay na nga ng Judith, nag-date si Chis Escudero, tapos ngayon sasabihin mo, pagdidibatihan muna natin kung kailangang matuloy o hindi. Mali ang batayan, sabi ni Marcoleta. Mali ang proseso. Kasama ako, di ba? Sumula doon, alam ko na kung ano yung gagawin. Naku, Marcoleta, kakaiba yan. Ang sabi ni Marcoleta dito sa post ng Impact Leadership, Marcolina questions basis of impeachment case versus Sara. Senator-elect Rodante Marcoleta, an ally of Vice President Sara Duterte, expressed doubts about the merits of the impeachment case against her, saying the basis and process were flawed. In a media interview at the sidelines of the proclamation of the senator-elect on Saturday, May 17, Marcoleta said that he was prepared for the impending trial but stressed the need to first determine whether it should be proceed. Preparado ako talaga. Maniwala ka sa akin. Hindi pagdidibatihan muna natin kung talagang kinakailangan matuloy o hindi. Nakita ko kasi kung paano nila inilatag. Mali ang batayan, mali ang proseso. Kasama ako, di ba? Sumula doon, alam ko na kung anong gagawin. So, kapag may ebidensyang maipakita, kapag tama ang inilatag, sabihin mali. Kasi alam naman niya na dihado si Sara. Ito mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, si Marcoleta hindi kayang ipagtanggol si Sara nito. Maniwala kayo sa akin. Ma-impeachment si Sara, walang magagawa si Marcoleta. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit magsirkubalintong si Sara dyan at kahit nanalo yung 10 niyang senador na tinatawag nilang Duterte, hindi pa rin kayang isalba si Sara sa 10 senador. Bakit? Pipirma ka na hindi i-impeach, pero yung ebidensya, pasok na pasok. Sige nga, ngayon mga kababayan, anong reaksyon ng taong bayan kung example, si Sara na patunayan na ginastos niya ang pera ng hindi tama, si Sara na patunayan na hindi niya masagot ang katanungan, tapos pipirma ka, hindi i-impeach? Anong reaksyon ng tao? Baka dudumugin yung Senado, baka pagsisilaban kayo dyan, hindi kayo makakalabas na buhay. Mga kababayan, ako'y nagsasabi lang naman, kasi tandaan ninyo, hindi lahat ng Pilipino pabor sa mga Duterte. Majority galit. Ngayon, pag napatunayan dyan, kasi alam ko, ang impeachment na yan, live yan. Doon sa live na yon, pag maraming tanong hindi masagot, pag maraming tanong hindi maipaliwanag, tapos lahat ng ebidensya doon, hindi niya mapatunayan na mali, anong reaksyon ng tao? Tapos pipirma doon yung 9 na senador, hindi i-impeach. Baka yung mga senador pumirma, hindi makakalabas buhay, baka sisilaban kayo dyan sa loob. Di ba? Yun ang totoo. Maraming nakatingin dyan, maraming nakapanood niyan. Kapag nakikita ng tao niya na, ay, si Sara, hindi nasagot. Number 1. Di ba? Pag umag-audition ka sa Pilipinas Got Talent, di ba, pipindutin pag pangit. Di ba? Pag nag-audition ka sa The Voice, pag gusto ka, pipindutin. Pag hindi, ayaw humarap, nakatalikod lang. Di ba? Ganon yan. Mga kababayan. Paano yan? Kahit alam na ng taong bayan na si Sara hindi mapaliwanag at yung mga ebidensyang inilatag doon
alam na convicted talaga siya, tapos hindi pipirma yung mga senador. Kasi bakit? Pabor sa kanya lahat. Aba, mga senador, huwag kayo mag-expect manalo pa kayo sa sunod. 'Di ba? Hindi na ang Senado ang gagalaw dyan. Taong bayan na baka dyan mag-umpisa ang people power. Mag-people power, hindi para kay Sara. Mag-people power dahil sa pagtanggol ng mga senador kay Sara. Yan ang tandaan ninyo, mga senador, nalilitis sa impeachment ni Sara. Ang tao nakaantabay dyan. Ang tao nakapanood dyan. Ang tao magsusubaybay dyan. Pag nakita ng tao na alam ng tao na si Sara ay ka-impeach or ka-convict, tapos pipirma kayo na hindi ma-convict, huwag kayong mag-expect, baka mag-people power bigla yan, magiging Mendiola at EDSA yan. Maniwala kayo sa akin. Tao ang gagalaw niyan. Hindi man ninyo kayang i-impeach si Sara, pero yung tao nanunood sa inyo. Naku, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, ingat-ingatan nyo mga senador. Ang tao gising. Pag sinabi ng mga taong sugurin ang Senado at mag-people power dyan sa harapan, maniwala kayo sa akin mga kababayan, imposibleng walang magrarally niyan sa harap ng Senado. Naalala nyo noon nung na-impeach si Erap? Napakadaming tao na puno yung EDSA? Tandaan nyo yan. Mangyayari ulit yan. Kapag alam ng tao na ka-impeach at ka-convict, tapos hindi ninyo i-impeach, hindi ninyo ma-convict, tao ang gagalaw dyan. Kaya nga sabi ni Sara, yan ang bloodbath. Bloodbath talaga, gulo talaga yan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, bakit? Hindi porket sinabi ni Sara na bloodbath ay yung mga DDS ang magtatanggol sa kanya. Tandaan ninyo, maraming kakamping. Maraming loyalista at kakamping nagsanib puwersa. Hindi naman siguro kayang talunin ng DDS ang kakamping at loyalista. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, tandaan nyo yan. Kaya hindi mo masasabi na debate-debate, tapos na yan, Marcoleta. Ilang milyong taong nag-aantay dyan kung kailan umpisahan. Itong impeachment ni Sara, ang sabi June, nauna pa nga yung hiring-hiring ni Aimee patungkol sa pagka-aresto kay Digong. Buti pa nga yung kay Digong, nabigyan ng schedule agad na ililitis sa Senado yung pag-imbestigasyon niya pagka-aresto kay Digong. Na dapat ang unahin doon yung impeachment ni Sara. Alam nyo ba sa term na yon, maraming galit kay Chis Escudero noon. Bakit? Bakit kailangan pa ni Chis Escudero na patapusin ng eleksyon? Paano kung manaro lahat ng manok ni Sara? Di hindi siya ngayon ma-impeach. Huwag kayong magbilang ng pipirma kay Sara na hindi siya ma-impeach. Magbilang kayo ng tao kung ilan ang magpi-people power. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Wala kaming pakialam sa mga senador kung 100 pa yung pipirma dyan na hindi siya ma-impeach. Doon ako magbibase sa tao. Bakit? Hindi porkit senador, hindi ma-impeach si Sara. Maraming abogadong manunood niyan. So ano na lang kwenta ng mga abogado na alam din ang batas at alam kung anong dahilan kung bakit ma-impeach ba siya o hindi, o ma-convict ba siya o hindi. Siyempre magre-react yung mga abogado ngayon. Tandaan ninyo mga kababayan, hindi kayang ipagtanggol si Sara ng 9 na senador na pipirma sa kanya or 11 na sabi ni Harry Roque. People power labas dyan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Ako hindi ako nag-iimbento ng salita. Nanunood ang tao. Ngayon, paglukuhin ninyo ang tao na ang sabi hindi ma-convict, kahit ang ebidensya ay sakto, pulido, at hindi kayang takasan, tas hindi pa rin na-convict, gulo yan. People power yan. Tignan nyo, mga kababayan. Ngayon pa nga lang siguro, baka yung kakamping at loyalista, nagpaplano na yan. Kuha tayo permit Quezon City. Kuha tayo permit San Juan. Bakit? Doon tayo sa EDSA Shrine. Doon tayo sa EDSA sa Quezon City Circle. At saka doon tayo sa Mendiola. Doon tayo sa Plaza Miranda. Nako, doon tayo sa Liwasang Bonifacio.
Ngayon, maniwala kayo sa akin mga kababayan. Ngayon pa lang, nakahanda na yung mga permit niyan. Ay nako mga kababayan, mga senador, ingat-ingat kayo. Yan yung dahilan na hindi na talaga kayo mananalo pati mga angkan ninyo pag nagkamali kayo. Taong bayan manunood dyan. Alam nyo ba ang taong bayan ang gigigil dyan? Ang tagal-tagal na niyan. Pinapatapos lang ni Chis Escudero yung eleksyon. Pero ang tagal ng inantay ng taong bayan yan. Tapos biglang sabihin, di ba debate na lang? Hindi itutuloy ang impeachment? Magdidebate na lang kung matutuloy ba o hindi? Aba, matindi. Diyos ko. Mga kababayan, ito sabi ni Marcoleta, oh. Anong sabi ni Marcoleta? Wait lang. Preparado ako talaga. Maniwala ka sa akin. Pagdebatihan muna natin kung talagang kinakailangang matuloy o hindi. Bakit parang nangangamba si Marcoleta na ma-impeach si Sara? Kasi alam ni Marcoleta na kahit siya mismo hindi niya kayang ipagtanggol si Sara. Si Digo nga nakulong, may nagawa ba si Marcoleta? Si Digo nga doon pinasagot sa Quad Committee hearing sa Congress, may nagawa ba si Marcoleta? Nakaupo lang naman siya doon. Hinatiran pa nga siya ni Sara ng burger eh. Wala, nakaupo siyang ganun. Hawak-hawak sa cellphone, nakikinig lang kasi hindi naman pala siya miyembro ng committee. Nagulat nga ako doon, pinapakontempt niya si Attorney Recto eh. Ang pangalan nun, yung vlogger. Pinapakontempt niya. Ending, sabi naman ni Dan Fernandez ay, gusto ko lang pong linawin na wala pong karapatan mag-contempt si Marcoleta kay Enzo Recto kasi hindi po siya parte ng committee. Nagulat ako doon, magpapakontempt. Hindi naman pala miyembro ng committee. Lock, kapal moks. Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, huwag ganun, Mars. Hindi, eto, nagpapatunay na diktador. Biruin mo, hindi ka miyembro ng committee, magpapakontempt kang tao, hindi ka makasali dun. Nakikichismis ka lang dun, umupo ka pa, Diba? Nakikichismis ka lang doon, umupo ka lang. Tapos, lakas ng loob mo, mag-contempt. Tapos, yung pinaglaban niya doon, yung personal reasons niya na sinabihang manlilin lang, manluloko. Yeah. Paano na to ngayon? Yung 2,000 pesos sa kuryente na kaya mong gawing libre. Bahala ka dyan. Problema mo na yan. Binuto ka ng tao para dyan. Ikaw na sumagot dyan. Dito tayo mga kababayan. Sunod.